Welcome to K-Catalog. Level 4 Unit 5 Textbook, page 66, listening part na tayo, instruction number 1. 다음은 한글에 대한 기사입니다. Pag sinabing gisa, it means article. So if you're going to look here, para siyang newspaper, no? Ang sabi, 어떤 내용인지 이야기해보세요. Discuss kung ano daw yung nilalaman. So, 내용 means content or nilalaman. Ano bang sinasabi dito sa parang mga headline ng newspaper? So, sabi, 과학적인 문자 한글, 세계적으로 우수성 인정받아. Pag sinabi pong 과학적인 means scientific. Tapos yung 문자 is yung writing system or yung script o kaya yung letters or alphabet ni Hangul daw. So, pwede natin isipin dito, Hangul script. Yan. Or writing system. 세계적으로, it means globally. Worldwide, no? Na 인정받아, recognized. Okay? Recognized for its 우수성. So, 우수성, this is an award. Anong klaseng award yan? Excellence Award. Yan. So, yung may bilog, yan yung Song Award. Okay? So, para siyang, the scientific Hangul script is recognized globally for its excellence. And then, yung second, 한글 정말 배우기 쉬워요. 외국인 유학생에게 물었더니. So, again, pag sabing 물었더니, so, tinanong daw, no? Yan. So, when asked, ito daw yung sagot niya. So, sino yung tinanong? Yung 외국인 유학생. So, dun daw sa foreign international student. So, 외국인, foreigner, 유학생, international student. Tinanong daw siya, baka ang example question is, what can you say about Hangul? And then, ito yung sagot niya, Hangul 정말 배우기 쉬워요. Hangul is really easy to learn, which is true. Yan. Within the day, matututunan mo yung Korean alphabet, pero ang mahirap is yung Korean language mismo. And then, yung pangatlo, 세종대왕 초등학생이 가장 존경하는 왕 1위. So, 세종대왕, King Sejong the Great, 초등학생이 sa mga elementary students daw, siya daw yung pinaka 존경하는 왕. Admired. So, pag sinabi kasing 존경하다, yan. So, it means respect or respected or pwede ding admired. Yan. So, para mas light lang, gamitin natin yung admired, no? So, Wang is king and yung ilwi dyan means top 1. So, siya yung nangunguna na pinaka-ina-admire ng mga elementary students. Okay, so next, dito tayo sa number 2. 한국의 문화유산에 대한 강의입니다. Pag sabing 강의, it means lecture. So, yung pakikinggan daw natin is about sa lecture na ang pinag-uusapan is about sa Korea's cultural heritage. So, again, no? 문화유산, cultural heritage. Eko. And then, pakinggan daw natin maigi, pero bago yon, check na natin yung questions. About saan daw yung content ng pakikinggan natin? Is it about the Excellency Award ng Korean alphabet? Or about King Sejong the Great? Or about sa event ng Korean Alphabet Day? So, pakinggan natin later. Number 2, true or false? So, yung una, sabi sa statement, 한글이 만들어지기 전에 한국어에 고유 문자가 없었다. Pag sinabing 고유 문자, it means native script or unique script. Yan. Baga, yung original script daw, no? Wala daw. Okay? So, wala silang unique script or wala silang unique writing system bago nagawa yung Korean alphabet. Yan. So, 한국에, okay, so again, no, para siyang sa English, before Hangul was created, the Korean language did not have its own unique script. Pakinggan natin yung sasabihin mamaya. Number 2,
세종대왕은 한글보다 더 배우기 쉬운 문자를 만들려고 노력했다. So, sabi dito si King Sejong the Great daw. Yan. Nag-try daw siya na gumawa ng madaling aralin or mas madaling aralin na mga script or letters compared kay Hangul or Korean alphabet. So, dito pa lang, may idea na tayo na mali ito. Bakit? Kasi nga, ang ginawa ni King Sejong is yung Korean alphabet mismo. Wala na siyang ibang ginawang script, no? So, yan na yon. 한글보다 더 배우기 쉬운 문자는 없습니다. And then, number 3, 일반 한국인을 위한 강의 내용이다. So, sabi dyan, yung lecture daw na yan is, ang target ay mga Korean. Yan, 일반 한국인. Pakinggan natin, no, kung ang nilalaman ba is about para talaga sa mga Korean. Pero usually, Hangul, so, alam na ng mga Koreans yan. May idea na din tayo dito, no? Alam na ng mga Koreans yan. Usually, ang target ng Hangul is mga katulad nating foreigner na gustong matuto na ang Korean language. But anyway, pakinggan pa rin natin. Number 3. 강의를 들은 후에 사람들이 무엇에 대해 이야기할 것 같습니까? Sabi, what do you think will people talk about after listening to the lecture? So, ano sa tingin nyo yung pag-uusapan or sasabihin ng mga nakinig daw ng lecture? Okay, so dito, dalawa yung binigay niya, no? So, hanapin natin yung isa pa na nawawala. So, ano ba yung sabi sa pangalawa? 한글과 다른 문자의 차이점과 공통점. So, pag sinabing 차이점, 공통점. 차이, difference. And then, 공통 is similarity. Yan. So, differences at saka similarities ng Korean alphabet or Hangul at saka ng iba pang writing system. Okay? So, ano yung isa na pag-uusapan daw? Okay, so masasagot lang natin yan kung i-discuss natin or papakinggan yung ating listening script. Okay, so dito tayo, danojang muna tayo, no, bago natin pakinggan yung ano. Or bago, hindi na pala natin papakinggan, no, ididiretso na nating i-discuss. So, bago natin discuss yung script, ito muna, ususong. So, again, means excellence award. Again, yung song dyan, no, award. Ay ko. Ayusin natin. So, yung song means award. 인정받아 or 인정받다. So, this one, recognize. 지편정 학자. So, mamaya makikinig. Hindi na pala natin papakinggan paulit-ulit. So, bababasa natin sa script, no, yung 지편전 학자. So, 지편전, this is an academy. Ayan. Na binuo din ni King Sejong. And then, 학자 means scholar. So, scholars, this one is proper noun. Pangalan po yan nung academy na binuo ni King Sejong. And yun nga, scholars daw ng 지편전. And then, bontuda. So, bontuda means to imitate, gayahin. Okay? So, now, punta tayo sa script natin. Sabi dyan, 강의자, lecturer. So, siya yung magbibigay ng lecture at siya ay 여자, babae. Sabi niya, 안녕하십니까? 오늘 강의에서는 10월 9일 한글날을 맞아 한국의 문화유산 한글에 대해 다시 한번 생각해보고 여러분이 한글을 처음 배울 때의 경험에 대해서도 이야기해보겠습니다. Sabi niya, hello everyone, nag-greet muna siya. And sabi niya dito, no, in today's lecture, in observance of Hangul Day on October 9. So, yung Hangul Naral Maja. So, it means in observance. Okay? So, parang sa Tagalog, sa paggunita. Yan. Ng Korean Alphabet Day ng October 9. 한국의 문화유산 한글에 대해 다시 한번 생각해보고. 사bi niya, I'd like to reflect once again on Korea's cultural heritage. Okay, so dito, no, 생각해보고, to think about it again or to reflect nga daw.
Okay, balikan natin, kumbaga, yung about sa Korean alphabet, which is yung Korea's cultural heritage. And then another one, sabi niya din, 여러분이 한글을 처음 배울 때의 경험에 대해서도 이야기해 보겠습니다. Also, we'll talk about your experience daw, no? 경험. Okay? Your experiences during the time na una kang natuto ng Korean alphabet. Okay? So again, also, let's talk about your experiences when you first learned Hangul. And then, 여러분, 현재 우리는 말을 글로 쓰는 것이 당연한 시대를 살고 있습니다. 사비 niya dito sa part na to. We are currently living in an era where writing down spoken words is taken for granted. So, paano yun? Sa panahon daw natin ngayon, so yung mga sinasabi nating salita, no? Parang natataken for granted. It's like, it's not big deal for us, hindi na natin inaalam talaga, no? Ano ba yung origin ng salita na yun? Paano siya nabuo? Paano siya naging ganun yung pronunciation? Yung mga ganong examples po, no? Kaya sinabi niya na we are living in an era kung saan 당연하다. Di ba pag sabi natin 당연하다, parang natural na, it's a natural thing. Hindi na kailangang pag-isipan pa. Okay? So, na kung saan nga daw, yung mga sinasabi nating salita ay dapat naisusulat, no? Kumbaga, binibigyang importansya. Pero yun nga, parang taken for granted na nga daw. 하지만 만약 우리가 하는 말을 기록하는 문자가 없다면 어떨까요? 사비 niya, however, 하지만, what if there were no writing system to record the words we speak? Okay, so what if yung mga salita na sinasabi natin ay hindi na isusulat or hindi na ire-record? Paano kaya yon? 한글에 만들어지기 이전에 한국 사람들은 어땠을까요? Okay, so sabi niya, what was life like for Korean people before Hangul was created? Okay, so bago magawa yung Korean alphabet, ano kaya ang buhay ng mga Koreano? 잠시 후, ibig sabihin, nag-pause siya, no, yung nagle-lecture. Parang inintay niya yung reaction ng mga nakikinig sa kanya. And then, 그렇습니다. Sabi niya, that's right. So, parang inantay niya munang mag-react yung mga audience niya nung tinanong niya yon. Ano kaya pinag-isip niya muna? Ano sa tingin niya yung buhay nila before magawa yung Hangul or Korean alphabet? And then, nag-agree siya, no? Siguro narinig niya na yung mga sagot ng ilan-ilan. And that's why sinabi niya, 그렇습니다. That's correct or that's right. tapos, 한국어를 기록하는 고유의 글자가 없어서 백성들이 무척 불편함을 겪었습니다. 사bi niya, the people suffered greatly from the lack of a unique script to record the Korean language. So again, 한국어를 기록하는, so walang nagre-record ng Korean language, no? 고유의 글자가 없어서. So ibig sabihin, there's no unique writing system. Okay? So, walang unique script to record yung Korean language. Kaya, 백성들이, so, yung mga 백성들 or mga tao. So, yung mga Korean people yung sinasabi dyan sa 백성들. Okay? So, the people, 무척 불편함을 겪었습니다. They suffered a lot. Okay? So, paanong nag-suffer? Hindi marunong bumasa o sumulat. Bakit? Kasi during that time, bago magawa yung Korean alphabet, ang ginagamit ng mga Korean is Hanja or yung Chinese character. Kasi nga, wala silang unique script to do that, yung pagsasalita nila, no? Wala silang abakada katulad sa atin, wala silang ABCD katulad sa English. Ang ginagamit nila is yung Hanja, Chinese character, which is mahirap matutunan, and ang mga natututo lang is mga mayayaman, yung mga may mataas na antas sa buhay. Pero kung commoner ka during that time, wala ka. Diba? Wala ka matutunan. Most of the time, mga slaves. Yan. So, yun yung sinasabi nila dito na 불편함을 겪었습니다. So, pag may news, hindi nila alam kasi hindi sila marunong bumasa or sumulat. Yan. And then, 그래서 세종대왕은 집현전 학자들과 함께
문자 생활을 편하게 하도록 하기 위해 한글을 창제하게 되었습니다. So, sabi, that's why or therefore si King Sejong together with the scholars of the Hall of Worthies or yung asan na yan? Chipyeonjeon, ayan. So, sila daw ay nag-create ng Korean alphabet nga. They created Hangul to make the written communication more convenient. Okay, so again, no, saan na yung part na yun? 한국어를 기록하는 없어서, so dahil wala nga, tapos sila ay nag-suffer, therefore, si King Sejong the Great kasama ng mga scholars ng Chipyeonjeon. Yan. So, 문자 생활을 편하게 para daw mas maging convenient yung written communication. Yan. In order to have that, ginawa nila itong Hangul. 한글을 창제하게 되었습니다. Okay, so next, dito tayo sa second paragraph. 한글을 전 세계적으로 우수성을 인정받고 있는 과학적인 문자로 알려져 있습니다. So, parang yung nasa, taas kanina, yung headline, no? Ito. Ayan, yung 과학적인 문자 한글 세계적으로 인정받아. Ayan, so, sinasabi lang niya dyan na ito ngang si Korean alphabet, ayan, worldwide recognized siya as scientific writing script or unique writing system ng mga Koreans, and meron nga siyang na-receive na Excellence Award. tapos 여러분도 잘 알고 있는 것처럼 한글은 소리 글자이고 자음과 모음으로 이루어져 있습니다. So, as you are well aware, yan, no? So, parang base sa pagkakaalam ninyong lahat. So, yung lecturer, no, sinasabi niya dun sa mga audience niya. So, let's think of it this way. Kasali tayo dun sa audience. Kasi nga tayo din ay natuto ng Korean alphabet na, no? So, base sa pagkakaalam daw natin, yan, 있는 것처럼, okay? So, again, no, base sa pagkakaalam nyo lahat, as you are well aware, yung Korean alphabet is a phonetic script. Yan, suri 글자. So, sulat natin dito, no? Phonetic script. And, composed siya ng consonants and vowels. Yan. So, diniscuss lang niya dyan, no? Ano yung, si Hangul, ano siya, and ano yung, niya, bumubuo sa kanya. Tapos, in-specify niya lang dito, no? So, si 모음은 하늘, 땅, 사람의 모양을 바탕으로 기본 문자가 만들어졌습니다. So, this is vowel, or yung mga vowels. So, for the vowels daw, so, they are created, or they were created based on the shapes of heaven, earth, and man. So, heaven, earth, and man. Yan. So, yan yung pinagbasihan daw, no? Nung mga itsura niyan. That's why, ayan. So, this is heaven, this is earth, and then yung tao is yung diretso. Okay? So, from these three, nabuo yung mga vowels. Katulad ni A, O, U. Okay? So, kung mapapansin nyo yung mga harmony, kapag nagte-text sila sa phone, ang gamit nila na keypad is hindi siya yung parang QWERTY type. Parang yung dati pa rin, di ba? Nung panahon natin, mga 3310, ganyan, di ba? Yung A, B, C, nasa isang pad lang. Tapos pipindot tayo kung gusto natin ng letter C, tatlo. 1, 2, 3, tatlong pindot. Hindi katulad pag naka-QWERTY, no? Isang pindot lang. Kung ano lang yung letter, specific pad, nandun siya. Pero si La Harmonie, ayan. So, parang ganun sila. So, makikita nyo is, hindi siya nakaganito, hindi siya nakaganyan. Ito, magkakahiwalay yan yung tatlo. Kung gusto nyo i-try, palitan nyo yung setting ng phone nyo, tapos try nitong style ng ng keypad. Tingnan natin kung makapag-type kayo ng maayos. Pero anyway, 또 다음 자는 발음 기관의 모양을 본떠 기본 문자가 만들어졌습니다. So, sabi niya, yung mga basic consonant characters naman daw were created by imitating the shape of the vocal organs. Okay, so again,
Asan yung baramgiguan? Baramgiguan is vocal organs. Anong ginagawa daw? Ini-imitate niya, no? Ginagaya niya. Imitate niya yung shape ng vocal organs daw. Kaya, yun yung basihan, no? Nung ginawa yung jaum or consonants. So, I'm pretty sure, alam niyo yung sinasabi ko since pinagdaanan niyo din yung pag-aaral ng Hangul. Okay, next, yung last paragraph natin. 이런 원리를 잘 알면 한글을 배우기가 더 쉬워집니다. 사비 niya, if you know these principles, so 원리 means principle. So if you know these principles, mas magiging madali daw yung pag-aaral ng Korean alphabet. 여러분은 한글을 이해하고 배우는데 얼마나 걸렸습니까? So tinanong niya dito, ikaw ba, nung inaral mo yung Hangul at inintindi mo siya, so 얼마나 걸렸습니까? Gaano katagal yung tinakbo, kumbaga, gaano katagal mo siyang natutunan? So, di ba, usually one day matututunan mo na siya, no? 여러분이 알고 있는 다른 문자와 한글을 어떤 차이점과 공통점을 가지고 있습니까? Tapos tinanong niya na last kung ano yung similarities at saka difference. Okay, so 차이, difference, or differences. Tapos 공통점, similarities. Iko. Ayan. So, ano yung differences and similarities ng Korean alphabet sa iba pang writing system or writing script? Okay? So, katulad nga nung sa atin, anong kinaibahan niya at pinagkapareho niya sa abakada natin? Ayan. Okay, so, dito tayo, balikan natin yung mga questions. So, number 1, 무엇에 대한 내용입니까? So, it's all about 한글의 우수성. Okay? So, yung bakit naging excellence award yung Korean alphabet. So, hindi naman about Sejongdaewang, no? It's more on the Korean alphabet. And hindi din siya about sa mga events. Okay? So, it's not about that. It's more on the Hangul itself. And then, dito sa 한글에 만들어지기 전에 한국에 고유 문자가 없었다. So, this is correct. So, circle po yan, no? So, bago magawa yung Korean alphabet, wala talaga silang unique script. Kaya nga, nag-decide si King Sejong, no, later on na gumawa. Yan. And then, number 3, 일반 한국인을 위한 강의 내용이다. This is wrong. Para kanino? Instead na 한국인, it should be 외국인. Okay? Para sa mga foreigners. Yan. Kasi mga Hangugin, alam na nila yan eh. History nila yan. So, sa mga bagong natututo ng Korean alphabet, yung target audience niyan. Okay. Next, dito sa number 3, 강의를 들은 후에 사람들이 무엇에 대해 이야기할 것 같습니까? So, yung una, so difference and similarity yung sa number 2, no? Balikan natin yung itong part na to. So, ito siya eh. Yan, no? Tinanong kasi nung lecturer, ano ba sa tingin ninyo ang magiging difference and similarities sa ibang writing system or ibang alphabet? Tapos, ano pa yung isang tanong niya? Ito, sabi niya, 여러분 한글을 이해하고 배우는데 얼마나 걸렸습니까? So, ito yung isa pang pag-uusapan kasi ito yung isa pang tinanong. So, gaano katagal naaral yung Korean alphabet? So, yan yung sagot for number 3. So, again, yung 한글을 이해하고 배우는데 얼마나 걸렸습니까 na question. So, sulat natin siya dito. Palitan lang natin yung ending. So, again, 한글을 이해하고 tapos 배우는데 얼마나 or instead na 얼마나 we can just say 걸린 시간. Okay, so 걸린 시간. Palitan natin yun. 걸린 and then 시간. Yung oras na
itinik mo, no? So, how long it took you to learn and understand yung Korean alphabet. Okay? Tapos, dito tayo kay pronunciation. Ayan. So, for the pronunciation part, ang sabi sa rules, 히읗은 받침 니은 리을 미음 이응과 모음 사이에서 약하게 발음한다. So, si 히읗 consonant daw, kapag siya ay sinundan niya yung mga batchim na katulad ni niyan, riyan, miyam, at iyang. So, yung kanya daw pronunciation is yakhage, parang handa. Or pwede nating isipin, silent na daw siya, no? Yung hiyot. Example, so, munhwa, magiging munwa. So, nawala yung hiyot. Ayan, so hiyot, tapos yung sinundan niya is yung batchim na niyan. So, nandito yan sa rules, no? Yan. So, naging munwa. Ganon din dito. So, instead na chonhwa, magiging chonwa. Yonghwa, yongwa. Number 1, practice tayo. 문화 유산을 mali. 문화 유산을 잘 보존해야 한다. Ano ibig sabihin nun? Yung cultural heritage daw ay dapat na i-preserve. Okay, so cultural heritage must be well preserved. 문화 유산을 잘 보존해야 한다. Number 2. 이따 전화하든지 mali. 이따 전화하든지 먼저 하든지 할게요. Ano ibig sabihin nun? I will call or text you later. Okay, so mamaya tawagan kita or send ako ng message sa'yo. Number 3. 이 영화에는 mali. It should be 이 영화에는 세계적으로 유명한 유적지가 나온다. Ano ibig sabihin? World famous historic sites appear in this movie. Naunda, appear. Yan. So, lumabas daw yung mga popular na yujokchi, kakabulol. So, yujokchi is historical sites. Okay? So, historic sites. Saan lumabas? Dun sa movie na yon. 이 영화에는 sa movie na to, 세계적으로 유명한, so yung famous worldwide. Okay, so world famous historic sites appeared. Okay, lumabas. Okay, so kung halimbawa nanood ka ng movie tapos nakita mo yung dito, Statue of Liberty. Ayan. So, di ba, world famous, ano pa? Yung Eiffel Tower. Okay, ano pa? Hagdan-hagdan pala yan. O, di ba? So, yung mga yon. So, that's for the listening part ng ating Level 4, Unit 5. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.